Matapos itaboy ang mga halimaw sa buong Siberia, sa wakas ay nagtungo ang tren ng misyon patungong Poland. Ipinaliwanag sa kanila ang susunod nilang hakbang, mananatili sila sa Warsaw sa loob ng 3 araw upang mamahaji ng mga tulong supply at gamutin ang mga sugatan. Nakahinga ng maluwag si Lee Se-yun nang malaman ng ako ng kooperasyon ang mga lokal na pinuno na tinatawag na Mazurka warlords. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa kalagayan ng iba pang mga pinuno at kung pumayag na rin ba ang mga ito na makipagtulungan sa kanilang operasyon. Sa kasamaang palad, wala pang tugon ang iba, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patuloy pa ring subukang makipag-ugnayan sa kanila. Sa wakas, huminto ang napakalaking tren na protektado ng makakapal na bakal sa pangunahing istasyon ng Warsaw, Poland, isang lungsod na winasak na ng digmaan. Nabigla si Chansok sa malungkot at wasak na kalagayan ng lugar. Dahil narinig niyang isa ang Poland sa mga bansang itinuturing na matatag pa, lalo siyang nagulat sa lawak ng pagkawasak na kanyang nakita at sa dami ng mga labi na nakakalat sa buong istasyon. Napansin din niyang wala ni Katie na halaman sa paligid, kaya naisip niya na siguro ay dahil sa matinding pangangailangan ng mga tao kaya ginagamit na nila ang anumang makuha nila bilang panggatong. Napansin din niyang tila hindi na ito bago kina Lee Se-yun at sa iba pang mga veteranong hunter, kaya napag-isip-isip niya na baka ito na talaga ang karaniwang tanawin sa bahaging ito ng mundo. Habang pinagmamasdan niya ang malungkot na paligid, lumapit ang isang lokal na opisyal ng militar at tinawag ang kanyang pangalan. Nagulat si Chansok nang marinig itong magsalita ng wikang Koreano. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Opisyal Józef Polansky mula sa mga Mazurka warlords. Inalok siya ni Polansky na ihatid sa kanyang tutuluyan at inakay siya palayo sa iba nilang kasama. May nakita siyang isang marangyang sasakyan na sadyang kakaiba at kabaligtaran ng wasak na kapaligiran, at ito ang ginamit upang ihatid ang ating bida sa kanyang matutuluyan. Doon ay napatunayan niya ang kanyang hinala, na ang kalidad ng tirahan ay nakabase sa katayuan o ranggo ng isang tao, kaya naman siya ay inihiwalay sa iba. Habang nasa loob ng sasakyan, kinumpirma ni Polansky na isang malayang hunter o freelance hunter nga si Chansok, at dahil dito ay nakakita siya ng magandang pagkakataon. Agad niyang inalok ang binata na manatili at magtrabaho ng pangmatagalan sa Poland, dahil wala naman daw itong matibay na ugnayan sa bansang Korea. Pinaasa niya si Chansok na dito ay magkakaroon siya ng mas malawak na kapangyarihan kaysa sa kung ano ang makakamit niya sa kanyang sariling bayan. Sa isip ni Chansok, napansin niyang kahit na makikita sa labas ang maraming ebidensya ng kaguluhan at pagdurusa, ang lalaking ito ay malayang nakakapag-usap tungkol sa kapangyarihan at nakakapag-alok ng mga luho na parang walang nangyaring masama. Dagdag pa ni Polansky, hindi tulad sa Korea, kakaunti lamang ang mga patakaran at limitasyon sa mga ginagawa ng isang hunter sa lugar na ito na halos wala nang sumusunod sa batas. Lalong lumala ang kahulugan ng kanyang alok nang sabihin niyang kung magtatrabaho si Chansok para sa kanila, handa silang magbigay ng mga tao na maaari niyang saktan o pahirapan hanggang sa mamatay kung nais niya. Labis na nasuklam si Chansok sa narinig, at halos hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na suntukin agad ang lalaki. Kinagabihan, nakarating siya sa itinakdang tirahan para sa kanya. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang ibang-iba ito sa inaasahan niyang maganda at marangyang kwarto. Napailing na lang siya nang makita ang kalagayan nito, parang isang simpleng at murang silid na tuluyan lamang. Pagkatapos niyang suriin ang banyo, inamin niya na hindi naman ito marumi, ngunit lalo siyang nainis nang malaman na ang inihanda lamang na pagkain ay mga pansit na nasa tasa. Habang naghahanda na sana siya ng kanyang simpleng hapunan, may kumatok sa pinto. Siya pala ay si Ja Soo-jong na kinakabahang bumati sa kanya. Namumula ang mukha nito at nahihiyang nagtanong kung maaari ba siyang pagbigyan sa isang maliit na pabor. Makalipas ang ilang sandali, umalangaw-ngaw sa maliit na silid ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa paliligo. Bamantong hininga si Ja Soo-jong habang tinatamasa ang mainit na tubig sa pribadong banyo ni Chansok. Habang naliligo, humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na sa kanyang sariling tirahan ay may iisang banyo lamang na ginagamit ng lahat at sira-sira na. Pero sinabi lang ni Chansok na huwag itong alalahanin dahil maliliit na bagay lang naman iyon para sa magkakakilala. Gayunpaman, sinabi rin niya na may itatanong siya bilang kapalit. Mula sa kanyang kinauupuan, nagtanong siya ng isang bagay na tila simple lang, bakit lahat ng mga supply ng pagkain na dala natin ay galing at gawa sa Korea? Tahimik at seryosong nakinig si Soo-jong sa kanyang tanong. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang mabigat na katotohanan. Sinabi niyang ang lahat ng ito ay bunga ng hindi makatarungan at mapagsamantalang mga patakaran ng gobyerno ng Korea. Ipinaliwanag niya na inaangkat ng Korea ang maraming yaman mula sa ibang mga bansa, tulad ng mga mineral, langis, at pagkain. Kapag nakuha na nila ang pinakamagagandang bahagi para sa kanilang sarili, ang mga natitira at mababang uri na lamang ang ibinabalik nila at ibinebenta sa mga bansang pinagmulan din naman ito. Isang katotohanang labis na ikinagulat ni Chansok. Ang dahilan kung bakit pumapayag ang mga bansang ito ay simple lamang,
walang gustong makipag-away sa gobyerno ng Korea dahil baka mawalan sila ng tulong at proteksyon mula sa mga makapangyarihang hunter nito. Sa mundong ang kaligtasan ay nakasalalay sa kakayahan ng mga hunter, kailangan nilang sundin ang kahit anong hiling ng Korea kahit na ito ay hindi makatwiran. Dahil sa ganitong uri ng sistema, napipilitan ng mga bansa sa Europa na bumili muli ng mga pagkain galing sa Korea na mababa na ang kalidad at halos malapit ng masira o mag-expire. Naging seryoso at matigas ang mukha ni Chan Sok habang unti-unti niyang nauunawaan kung gaano kalala ang kalagayan ng mga usaping pampulitika sa buong mundo. Pagkatapos, diretsahan niyang itinanong ang pinakamahalagang bagay, ano ba talaga ang mga tulong supply na dinadala natin ngayon? Tahasan din niyang sinabi, wala naman sigurong ibang laman iyan kundi mga murang gulay na walang halaga, hindi ba? Habang lumalabas si Sujong mula sa banyo, inihanda na niyang sabihin ang mas nakakagulat na katotohanan. Ang mga supply na nasa loob ng tren ay tinatawag na recycled compound powder number 65. Ipinaliwanag niya na ang pulbos na ito ay gawa sa mga tirang pagkain na pinatuyo at dinurog lamang. Ang bilang na 65 naman ay nangangahulugang 65.5% ng mga sangkap nito ay galing sa mga ginamit na, o mga tirang materyales. Natigilan si Chan Sok at hindi makapaniwala habang tinatanggap ang katotohanang ang literal na mga basura ang ipinapadala nila bilang tulong. Inamin naman ni Jo Soo-jong na alam niyang may kakayahan ng Korea na magpadala ng totoong at masustansyang pagkain, kaya rin siya nagtataka kung bakit iyon pa ang ipinapadala nila. Pero binigyan siya ni Chan Sok ng isang malupit na katotohanan, kung magpapadala sila ng mga supply na may tunay na halaga, hinding-hindi ito makakarating sa mga taong tunay na nangangailangan. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na tila hindi na kailangang sagutin, kaninong mga bibig nga ba mapupunta ang masasarap at mahahalagang pagkain sa isang lugar na pinamumunuan ng mga tiwaling pinuno? Ipinaliwanag niya na anumang masarap o magandang pagkain ay itatago lamang ng mga pinuno para sa kanilang sarili o ibebenta upang makabili ng mas maraming sandata na lalo lamang magpapulala sa mga digmaan. Ito ay isang mundong kung saan ang mga makapangyarihan ay kayang gawin ang kahit ano, at madalas ay inaabuso ang mga mabubuting hangarin. Sa wakas ay naunawaan na rin niya ang mga paalala ni Lee Se-yoon, at napag-isip-isip ni Chan Sok ang isang nakakatakot na katotohanan, ang mundong ito ay mas bulok at mas walang pag-asa kaysa sa mundong kanyang ipinaglaban sa loob ng 20 taon. Para sa kanya, nakakatawang isipin na habang unti-unting nasisira ang buong mundo, may mga samahan pa rin tulad ng Descendants of Dangon na sadyang nagpapalala pa sa sitwasyon. Dahil sa katotohanan ito, lalong tumibay ang kanyang pasya at napagdesisyonan niyang alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Lumapit siya kay Jo Soo-jong na may panibagong lakas ng loob at seryosong mukha na nagpabigla naman sa huli. Sinabi niya na, may isa pa akong tanong. Saan matatagpuan ang pinakamalapit na pinuno o warlord na tumatangging makipagtulungan? Sumagot si Soo-jong, sa Hamburg, Germany. Walang pag-aalinlangan, agad na nagtungo si Chan Sok sa Hamburg upang siya mismo ang asikasuhin ang usapin. Naalarma naman ang pinuno sa Germany na si Daniel Lewis, nang ipaalam ng kanyang mga tauhan na may malaking problema na nangyayari sa kanilang lugar. Iniulat ng isa sa mga sundalo na isang mangangasong Koreano na nagngangalang Chan Sok ang nag-iisang sumalakay at winawasak ang kanilang mga puwersa, habang paulit-ulit na nagtatanong kung bakit ayaw nilang makipagtulungan. Saglit lamang na tumigil si Chan Sok sa kanyang pag-atake nang pagbantaan siya ng pinuno na magsasampa ito ng pormalang reklamo sa Korean Hunter Association dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito pinansin ni Chan Sok at walang kahirap-hirap na napasuko ang isa pa sa mga sundalo. Dahil sa labis na galit sa ipinakitang kawalan ng galang, sumigaw ang pinuno mula sa Germany at nagtanong kung nais na ba niyang mamatay. Sa oras na iyon, malamig na ipinaliwanag ni Chan Sok, kung magpapasya kang pumatay, dapat ay ginagawa mo ito ng tama. At pagkatapos ay nagbigay siya ng isang huling nakakatakot na paalala na nakuha mula sa kanyang mahabang karanasan sa pakikipaglaban, ang pagiging walang awa ay ang tanging paraan upang mabuhay. 3 oras ang nakalipas, ang ating bida na si Yu Chan Sok ay nagtanong kung saan niya mahahanap ang pinakamalapit na warlord na ayaw makipagtulungan. Ang tagpuan ay sa Warsaw Royal Castle, na sa ngayon ay ginagamit na pansamantalang punong tanggapan para sa kanilang misyon. Pumasok siya sa loob ng kastilyo, handang makipag-usap sa namumuno sa misyon na si Lee Se-yoon. Abala ito sa pag-aayos ng mga papeles, inangat ang tingin nang makita ang paparating na si Chan Sok at sinabing abala pa siya. Dahil wala silang oras para sa mga formal na pagbati, naiinis itong sinabihan siyang paikliin lang ang kanyang sasabihin. Kaya naman, diretsahang sinabi ni Chan Sok na ang grupong terorista na tinatawag na Descendants of Dangon ay nagsisikap na kontrolin ang mga corrosion rifts. Nagulat si Se-yoon at nagtanong kung bakit hindi niya agad ibinahagi ang mahalagang impormasyong ito mula sa kanyang misyon sa Tsushima. Bilang sagot, tinitigan lang siya ni Chan Sok ng tahimik at parang walang pakialam, na nagpapahiwatig na hindi siya nagtitiwala sa mga kasama nila ngayon. Naintindihan naman ni Se-yoon ang ibig niyang sabihin at bumantong hininga, inaamin na desidido na talaga ang binata sa kanyang pasya.
Gayunpaman, diretsahang sinabi ni Chansok na hindi siya makasundo sa mga kasosyo nila ngayon at tinawag silang kakaiba. Bilang sagot, sinabi naman ni Seyun na natutuwa siya dahil tama ang kanyang naging pasya. Sa oras ding iyon, inanunsyo ng isang tauhan na dumating na ang kasama nilang si Han Sang-a. Kinumpirma ni Seyun na sila nga ni Han Sang-a ang magkasama sa misyon sa Tsushima. Pagpasok ni Han Sang-a, napansin ni Seyun na malamang ay kapareho rin ito ng pananaw ni Chansok tungkol sa mahirap nilang sitwasyon. At tama nga, inamin ni Han Sang-a na napakalungkot ng kalagayan sa Warsaw na halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Pabiro pa siyang nagtanong kung hindi ba talaga alam ng South Korea ang malubhang kalagayan ng ibang mga bansa. Bilang sagot, sinabi ni Seyun, hindi naman siguro iyan totoo, tama ba, lady mula sa Jiumyang Group. Inamin naman ni Han Sang-a na hindi sana niya ito malalaman kung hindi siya isang hunter, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil wala siyang magawa para tumulong. Pero mariing sinaway siya ni Seyun at sinabing kahit nakakaawa ang sitwasyon sa Warsaw, hindi naman yun ang trabaho nilang ayusin. Sinabihan niya itong mag-focus na lang sa kanilang mahirap na misyon dahil wala silang makukuhang tulong mula sa iba. Nang maantala ang mabigat na usapan, sinabi ni Chansok na mayroon siyang plano para masolusyonan ang kanilang hindi pagkakasundo. Sinabi rin niyang siya mismo ang makikipag-ugnayan sa warlord sa Germany, pero gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. May seryoso siyang mukha nang sabihin ang tunay niyang nasa isip, gusto lang niyang mapasunod ang mga warlord gamit ang lakas. Dahil dito, nag-alala si Seyun sa kanyang mga pamamaraan. Pero inamin din ni Chansok na kahit labag sa kanyang kalooban, napipigilan sila ng kanilang imahe sa publiko at ng mga patakaran kaya hindi nila magamit ang lahat ng kanilang lakas. Dahil sa sobrang pagkadismaya sa mga komplikadong proseso, idineklara niyang bilang isang malayang hunter, siya na ang bahala at siya mismo ang aasikaso sa pakikipag-ugnayan. Bilang sagot, sinabi ni Seyun na kahit sobrang matapang na hakbang iyon, wala naman silang ibang mapagpipilian para maisulong ang kanilang misyon. Nang tanungin ito kung kaya ba niyang mag-isa, nangako si Chansok na maaayos na niya ang lahat bago pa man matapos ang pamamahagi ng mga tulong supply sa Poland. Sinabihan niya silang maghanda na para sa kanilang pag-alis. Nag-alala naman si Han Sang-a at nag-alok na samahan siya, pero tinanggihan lang ito ni Chansok at sinabing mag-focus na lang ito sa kanyang pagsasanay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, humingi si Chansok ng helicopter at sinabing aabutin lang ng halos 1 oras ang biyahe papuntang Germany. May kumpiyansa siyang ngumiti bago nagpaalam at nangakong magkikita na lang sila doon. Lumipat ang kwento at ipinakita na minaliit pala ng warlord na si Kaiser ang kakayahan ni Chansok. Akala nila ay limitado lang ang dami ng lakas o mana na maaari niyang gamitin sa isang pagkakataon, katulad lang ng ibang tao. Umaasa sila sa dami ng kanilang mga tauhan dahil akala nila ay madali nilang matatalo ang nag-iisang hunter mula sa South Korea. Kung pagbabatayan ang dami nila at ang pinagsama-samang lakas ng kanilang mga sandata, tila tama naman ang kanilang inakala. Pero agad na nabigo ang kanilang plano nang walang kahirap-hirap na matalo ni Chansok ang lahat ng kanilang mga tauhan sa pamamagitan lamang ng isang malakas na pag-atake. Magtatagumpay sana ang kanilang plano kung karaniwang hunter lang si Chansok. Ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng mga natalong kalaban, binigyan ni Chansok ang warlord na si Daniel Lewis ng pagpipilian, makipag-usap o maglaban hanggang sa dulo. Gulat na gulat ang warlord mula sa Germany at hindi maintindihan kung paano pa nakakatayo si Chansok gayong dapat ay naubos na ang kanyang lakas. Galit na sumigaw si Daniel sa kanyang mga natitirang tauhan at nagtanong kung bakit hindi pa rin sila umaatake sa kalaban na akala nila ay pagod na. Sa utos niya, natatakot na nagpaputok ang kanyang mga tauhan, pero sumigaw si Daniel sa takot nang biglang maglaho ang kanyang kalaban sa isang iglap. Sa isang kisap mata, lumitaw si Chansok sa likuran mismo ng warlord at nahawakan ito sa leeg bago pa man ito makagawa ng anumang kilos. Habang hawak-hawak ang natigil ang pinuno, mariin itong muling sinabihan na pumili. Pinapawisan ng malaki si Daniel at desperadong sinubukang takutin si Chansok. Nagtanong ito kung paano haharapin ng hunter ang mga magiging epekto ng pag-ataking ito sa politika. Tinitigan lang siya ni Chansok ng mariin at inulit ng may panghahamak ang salitang, mga epekto. Ang malamig at mapanghamon niyang tingin ay sapat na para ipahiwatig na wala siyang pakialam dito. Natalo at takot, pumayag na rin ang warlord na makipag-usap at dinala si Chansok sa isang pansamantalang toldo kung saan sila mag-uusap. Sa loob, maingat na humigop si Chansok sa inuming inalok sa kanya. Pero bigla siyang umatras dahil sa pagkasuklam at nagtanong kung ano yun dahil ibang-iba ito sa lasa ng cola na ipinangalan sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Daniel na inumin lang din iyon na magkamukha lang ang kulay, at iyon ang pinakamadaling makuha sa kanilang lugar na halos wala nang maayos na mapagkukunan. Pagod na inamin din ito na ilang taon na rin mula noong nakatikim siya ng tunay na cola. Napansin ni Chansok na tila mas malala pa ang kalagayan sa Germany kaysa sa Poland, lalo na't wala silang mga pangunahing pasilidad tulad ng kuryente. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Daniel na ang kanilang kampong militar ay natitira na lang mula noong nagsimula ang paglitaw ng mga rift,
at ngayon ay sira-sira at hindi na maayos dahil kulang na ang tulong mula sa pamahalaan. Mapait niyang inilarawan ito bilang isang patunay na hindi na kayang tustusan ng kanyang bansa ang mga pangangailangan nito. Hindi nagpatumpik-tampok pa si Chansok at dumiretso sa punto. Nagtanong siya kung bakit ayang makipagtulungan ang warlord sa operasyon ng tren. Galit na sumagot si Daniel na mas kailangan ng Germany ang Shell generator kaysa sa United Kingdom dahil sa napakalawak na lugar na apektado ng corrosion na tinatawag na restaurante. Naalala ni Chansok ang narinig na tungkol dito, isa ito sa 8 pinakamalalaking rift na matatagpuan sa Italy, at ang epekto nito ay umaabot hanggang sa buong Europa at Hilagang Afrika. Iginigiit ng warlord na ang mga problema sa United Kingdom ay wala kung ikukumpara sa banta ng restaurante na dumarating mula sa Italy, na buong lakas nilang sinusubukang pigilan. Gamit ang matalinong pangangatwiran, sumagot si Chansok at ipinaliwanag na ang kagamitang iyon ay sinusubok pa lamang at kailangang gamitin sa lugar na ligtas at matatag. Nagbabala rin siya na kung hindi sila makikipagtulungan, mas matatagalan pa bago makakuha rin sila ng kagamitan na katulad nito. Tinawanan lang ito ni Daniel at sinabing hindi iyon pakikipag-usap kundi pagpapasunod lang sa kanila ng mga kahilingan ni Chansok. Bilang sagot, sinabi ng ating bida, nauubos na ang aking pasensya. Kung napansin mo na iyan, tumahimik ka na lang at makipagtulungan ka. Nagtatalo pa rin si Daniel at nagtanong kung bakit siya kumikilos na parang makapangyarihan gayong wala naman siyang ibang magagawa. Paalala naman ni Chansok na nakita na nito ang isa pang opsyon, ang paggamit ng dahas. Upang idiin ang kanyang punto, dinurog niya ang basong hawak niya at sinabing hindi iyon ang opsyon na inirerekomenda niya. Pero nilinaw din ni Chansok na ang kanyang ginagawa ay para lamang maging daan para makapag-usap si Daniel at si Seyun. Takot na, nagtanong na lang si Daniel kung ano ang kailangang gawin nila. Nang tanungin ng warlord kung si Candy Lady ba ang nagpadala sa kanya, inamin ni Chansok na sarili niyang pasya iyon dahil sa sobrang pagkadismaya sa bagal ng kanilang pagunlad. Bumantong hininga si Daniel at napagtanto na hindi kailanman gagawa ng ganito katapang na hakbang ang kilalang maingat na si Lee Seyun. Sa huli, pumayag na rin itong makipag-ugnayan sa babae. Pero nang sabihan siyang umalis na, mariing tumanggi si Chansok at sinabing doon lang siya mananatili. Ipinaliwanag niya na hindi siya makapaniwalang tutuperin ni Daniel ang kanyang pangako, na labis namang ikinagalit sa huli. Bilang kapalit ng kanyang pananatili, inabot ni Chansok sa kanyang kamay ang isang makulay na candy. Sinabi niyang gawa iyon sa mga nilalang na slime at may lasang cola. Bilang sagot, mapait na nagkomento si Daniel na napakadali lang pala ng buhay para sa mga taga South Korea. Habang nakatingin ng maigi kay Chansok, inamin ng warlord na sa kanilang lugar na puno ng gulo, hindi na nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila kinabukasan. Bumalik ang kwento sa Warsaw Royal Castle kung saan tinanong ni Lee Sun si Chansok tungkol sa kanyang mga susunod na plano. Nilinaw pa niya ang tanong, matapos ang kahilingang ito, mayroon pa ba siyang ibang nasa isip? Napaisip sandali si Chansok at inamin na ang pagkakita sa tunay na kalunos-lunos na kalagayan ng mundo ay nagpabago sa kanyang pananaw. Habang nakasilip sa labas at nakikita ang warlord na nakikipagtulungan na sa kanila, naisip niya na malapit na ring magpasalamat sa kanya si Daniel. May bagong lakas ng loob, inihayag niya ang kanyang bagong layunin, wasakin ang lahat ng rift at iligtas ang mundo, upang balang araw ay makainom na rin ang lahat ng tunay na cola.